Magtipid po ng tubig, yan ang panawagan ng National Water Resources Board sa publiko. Lalo pat nanganganib ng bumaba sa kritikal na level ang tubig sa Angat Dam. Bukod sa tubig, pati kuryente posibleng maapektuhan. Saksi si Julius Segovia. Normal pa sa ngayon, pero ilang metro na lang at bababa na sa kritikal na level ang Angat Dam dahil sa lalong tumitinding init. Delikado yan dahil sa Angat galing ang tubig na isinusupply sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya. At mahalaga rin ang sapat na bugso ng tubig para mapatakbo ang mga hydroelectric power plant at makalikha ng kuryente. Kaya oras na bumababa na sa kritikal na level, ititigil muna ang power generation pati ang pag-supply ng tubig sa irigasyon. Ang tubig kaya sa mga gripo? We can still deliver water sa Metro Manila through the auxiliary turbines. Tuloy man ang supply ng tubig gripo, ang pagtitipid at hindi pag-aaksaya rito, malaking tulong na rin. Kailangan din na isaisip natin at maging habit yung conservation. Pwede naman daw paniguro ang pagkasa ng cloud seeding o yung paglalagay ng asin sa ula para bumagsak ang ulan. We see the need na magkameron ng cloud seeding as a proactive measure dun sa pagbaba ng reservoir. Ang weather kasi hindi rin naman natin ma-predict exactly. Yun nga lang, baka maantala ang cloud seeding kasunod ng pagbagsak ng isang eroplanong nagsasagawa nito sa Magat Dam sa Isabela na ikinasawi ng 4 na tao. Ang kaya lang tiyakin ng National Water Resources Board sa ngayon, hindi magkukulang ang supply ng tubig hanggang 3rd quarter ngayong taon. Pero ibang usapan na raw sa pagtatapos ng 2014 kung kailan inaasahang mararamdaman ang epekto ng El Nino na una nang ibinabala ng Pag-asa. Hindi ko masasabing water shortage eh. Ang kailangan lang talagang i-manage ng mas efficient yung pagre-release ng tubig sa dam. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.